Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Anong ibig mong sabihin na ibalik ko na lang ang suspension mo? Shocked ang hitsura ni Roel nang sabihin ni Ella na willing siyang ituloy na lang ang suspension sa kanya. Napag-isipan na niya ang desisyon niya. Buo na ang loob niya na iyon ang pinakamabuting gawin para sa ikakatahimik ng lahat. Pasensya na ho, sir. Pero ngayon ko lang kasi naisip na unfair nga naman sa ibang kasamahan ko na nasuspend din. Sagot niya. Umaapela ka ba on their behalf? Kunot noong tanong nito. Hindi ho, sir. Sinasabi ko lang sa inyo na ibalik niyo na lang ang suspension sa akin. Mas marami pang valid na rason sa pag-absent sa orientation niyo kaysa sa akin. I don't think that's a good idea, Ella. Bakit mo naman isasakripisyo ang sarili mo para sa kanila? Hayaan mo silang i-explain din ang side nila kagaya ng ginawa mo. Ayoko ho na may mga kasamahan ako na masama ang loob sa akin, sir. Huwag kang magpakabayani, Ella. Hindi ako nagpapakabayani. Ginagawa ko lang ang sa palagay ko'y tama, sir. Matagal itong natahimik. Inaasahan mo ba na papayag akong ibalik ang suspension mo? Nakikiusap ho ako, sir. Umiling ito. This is insane. Anito, saka pumalatak. Sorry ho kung yun ang palagay niyo, sir. Pero iniisip ko lang din ang magiging tingin sa akin o sa inyo ng mga kasamahan ko. Anong ibig mong sabihin? May nakakita ho sa inyo na pumunta kayo sa bahay kahapon. Hindi niyo naman maiiwasang magkaroon ng mali siya ang iba. Nahihiya siyang ituloy ang sasabihin. Bakit ba binuksan pa niya ang topic na iyon? Naging awkward tuloy ang takbo ng pag-uusap nila. Iniisip nila na may gusto ako sa'yo kaya binawi ko ang suspension mo? Tumango siya. Parang may aspiling sumundot sa dibdib niya sa ekspresyon ng mukha nito habang sinasabi iyon. Para bang diring-diri ito sa malisyosong chismis na kumalat. Hayaan mo silang isipin kung ano ang gusto nilang isipin. Buo na ho ang pasya ko, sir. Kung ayaw niyong ibalik ang suspension ko, hindi na lang ho ako papasok. At ano naman ang balak mong gawin sa natitira pang araw ng suspension? Susubukan kong umextra sa bayan. That is insane! Iritadong sabi nito. Hindi siya kumibo. Ipinakita na lang niya rito na nakapagdesisyon na siya at wala itong choice kundi tanggapin iyon. Talaga bang maghahanap ka ng ibang trabaho sa natitirang ilang araw ng suspension mo? Usisa nito. Tumango siya. Can't afford akong mag-aksaya ng oras, sir. Kailangan ko hong kumita. Sa akin ka na lang magtrabaho. Kailangan ko ng makakasama sa bahay. Kailangan niya ng katulong sa loob-loob niya. Nakakahiya naman sa inyo, sir. Gumagawa kayo ng vacancy para lang ma-accommodate ang kawalan ko ng trabaho. Hindi. Naghahanap talaga ako ng makakasama sa bahay. Sagot nito. Naghahanap nga ng katulong. Sa loob-loob pa rin niya. Pumuntong hininga siya. Pero ano pa ba naman ang dapat niyang asahan? Alangan namang alokin siya nito na maging assistant manager sa farm. Kung papayag ka, ihahatid kita ngayon din sa bahay ko. Pwede ka nang magsimula ngayon. Pwede bang pag-isipan muna, sir? Parang nahilo siya sa bilis ng mga pangyayari. Halatang nagulat ito sa pagpapatumpik-tumpik niya. Pwede naman. Uuwi na muna ho ako, sir. Paano ho malalaman ang sagot mo sa iniaalok kong trabaho? Paano nga ba? Pupuntahan na lang kita mamaya sa bahay niyo.
Siguro naman enough na yung ilang oras para makapag-isip ka. Tumango na lang siya. Makulit din pala ito. Ipinipilit nito ang gusto nito sa kausap. Ganoon din kaya ito kapag nanliligaw? Itinaboy niya iyon sa kanyang isip. Inaalok siya nitong maging katulong. Bakit sa panliligaw nito tumutuloy ang takbo ng isip niya? Ipinilig niya ang kanyang ulo para maalis ang agiw sa utak niya. Sige ho sir, aalis na ho ako. Sige, mag-iingat ka. Alas 6 pa lang ng hapon ay nasa bahay na ni Ella si Rowel. Bigla tuloy siyang nahiya dahil amoy na amoy nito ang piniprito niyang daing na isda. Ako na riyan, Ella. Harapin mo na muna ang boss mo. Ipinasa niya sa kanyang ina ang hawak niyang siyansi. Pinuntahan niya si Rowel sa maliit nilang sala. Nakapagdesisyon ka na ba tungkol sa iniaalok ko? Tanong agad nito pagkakita sa kanya. Tumango siya. And? Pumapayag na ako sir. Total naman, hindi pa rin ako siguradong makakahanap ng mae-ekstrahan sa bayan. Sa sigurado na ho ako, sagot niya. Lumawak ang pagkakangiti nito. That's good. Nagpaalam ka na sa parents mo? Nasabi ko na kay nanay kaninang pag-uwi ko. Pumayag naman siya. That's good. Para itong sirang plaka dahil sa paulit-ulit na sinasabi nito. Kinikilig naman siya dahil parang tuwang-tuwa ito na pumayag siya sa alok nito. Relieved lang ang lalaking iyan dahil may katulong na siya. Alo niya sa sarili. Nagulat siya nang bigla itong tumayo. Iyon pala ay nakita nito ang kanyang ina. Kumain na muna tayo bago kayo umalis para hindi na kayo magluluto pagdating sa bahay niyo, sir. Rowel na lang ho. Sumabay ka na sa aming maghapunan, Rowel. Yaya rito ng kanyang ina. Baka hindi ho kumakain si Sir ng daing, Nay. Kumakain ako. Maagap na sagot nito. Kumakain naman pala eh. Maghain ka na, Ella. Tatawagin ko na sa labas ang mga kapatid mo. Tumalima siya sa utos ng kanyang ina. Ang laki naman ng bahay mo? Malaki ba? Huwag kang mag-alala. Tutulungan naman kitang maglinis dito. Naku sir, hindi naman ho ako nagrereklamo sa lilinisin. Nahihiyang sabi ni Ella. Na-misinterpret agad nito ang sinabi niya. Bihira kasi sa lugar namin ang may ganitong kagandang bahay. Kaya manghang-mangha ako, sir. Natawa ito. Nalalakihan nga rin ako. Kaso, ito lang ang house for sale na malapit sa farm kaya kinuha ko na rin. Nasa kabilang bayan ang bahay nito. Malapit lang din ang bahay sa tabing dagat kaya maganda ang view. Gustuhin man kitang pauwiin sa bahay niyo pagdating ko galing sa farm. Masyado namang malayo kung magbabiyahe ka pa. Pwede rin naman kitang ihatid sa bahay niyo kaya lang. Okay lang naman sa akin na magstay in, sir. Putol niya sa nais pang sabihin nito. Hindi rin naman praktikal kung stay out pa siya dahil malaking abala pa ang magiging biyahe niya sa pagparoot pa rito. Sure ka? Tumango siya. Gusto mo pa bang ipagluto kita ng dinner? Hindi na. Busog na ako sa kinain ko sa inyo kanina. Tipid na ngiti lang ang isinagot niya rito. In fairness, marami nga itong nakain kanina. Hindi nga lang niya alam kung nasarapan talaga ito sa daing na isda o napilitan lang itong kumain ng marami para wag silang mapahiya sa pagkaing inihanda nila para dito. Saan ang maid's quarter? Tanong niya rito. Yung guest room sa itaas na lang ang okupahin mo. Ho? Dadalawa lang naman tayo rito. Parang awkward naman na sa maid's quarter ka pa matutulog. 3 ang guest room kaya aalog-alog tayo rito. Parang mas nakakatensyon naman kung magkakalapit ang mga kwarto natin. Sa loob-loob niya. Don't worry, Ella. Harmless naman ako. Sabi nito na tila nabasa ang nasa isip niya. Pwede mo namang i-check ang background ko kay Tony. Pwede mong ipatanong kay MJ kung mabait ba ako o ano. Huli na nang ma-realize niya iyon.
Masyado nga yata siyang madaling nagtiwala rito. Tinanggap agad niya ang trabahong inialok nito, gayong hindi naman niya ito lubos na kilala. Malay ba niya kung rapist ito o murderer kaya? Pero nang tingnan niya ang mukha nito, napalis din agad ang duda niya. Wala sa hilat siya nito ang maging isang kriminal. Masyado itong gwapo para maging masamang tao. Hindi rin siguro ito gagawing manager sa farm ni na Sir Tony at Sir Gino kung may police record ito. Umiling na lang siya sa naging basihan niya sa paghusga rito. Tama ba na gawin niyang pamantayan ang hitsura ng isang tao? Umakyat na tayo, Ella, para makapagpahinga ka na rin. May mali siya ang naging pakahulugan niya sa paraan ng pagyayaya nito. Magtigil ka nga, Ella. Amo mo yan. Wala siyang pagnanasa sa'yo, kaya itigil mo ang malisyosang isipin mo. Umagapay na lang siya sa pag-akyat ni Rowel. Pagtapat nila sa unang pinto sa itaas, ay binuksan nito iyon. Ito ang magiging kwarto mo. Yung dulong kwarto ang sa akin. Anito. May pumasok na namang kapilyahan sa isip niya. Para kasing nang aanyaya ang dating ng boses nito nang sabihin kung saan ang kwarto nito. Magpahinga ka na, Ella. Maaga akong umaalis ng bahay kaya maaga ka sanang maghanda ng almusal. Pwede mo rin akong pabaunan ng pagkain para hindi ko na problemahin pa ang pagkain ko sa farm sa maghapon. Pero sa susunod na araw na lang siguro yon. For tomorrow, okay na sa akin basta meron lang akong breakfast. Anyway, kompleto naman ang stock ko sa fridge at cupboard. Kung meron kang gustong ipabiling ingredients or anything, sabihin mo sa akin sa umaga para madala ko na pag-uwi ko sa hapon. Sige ho, sir. Sagot niya. Good night. Paalam nito. Good night, sir. Wala ba akong good night kiss? Nahindik siya sa pumasok sa isip niya. Napabilis tuloy ang pagpasok niya sa loob ng kwarto. Nanghihina ang mga tuhod na sumandal siya sa isinaradong pinto. Mali yata ang naging desisyon niya na tanggapin ang alok ni Rowel. Delikado yata ang puso niya sa pagkakalapit nila nito. Bahala na. Inisip na lang niya na ilang araw lang naman siyang titira doon kasama si Rowel. Pagkatapos ng suspension niya, babalik na siya sa farm. Ano ba naman ang posible mangyari sa loob ng ilang araw sa bahay nito? Maagang nagising si Ella kinabukasan kahit na halos hindi siya nakatulog ng nagdaang gabi. Namahay siguro siya. Mas gusto niyang isipin na iyon ang rason kaysa sa dahilang nasa malapit lang si Rowel. Ham at pritong itlog ang inihanda niya para sa almusal nito. Nagsaing siya ng kaunti pero inihain din niya ang sliced bread dahil hindi siya sigurado kung ano ang kinakain ni Rowel sa umaga. Nagprito rin siya ng tilapia. Gumawa siya ng sweet and sour sauce para doon. Iyon ang ipapabaon niyang ulam dito. Mabuti na lang at may huwisyo siya sa pagluluto. Natuto siya sa kanyang ina na dating kusinera sa isang kainan noong dalaga pa ito. Madalas itong magluto ng masasarap na potahe noong malakas pa ang kanyang ama. Madalas siyang mag-usyoso sa kusina kapag nagluluto ito noon, kaya naman natuto siyang magluto kahit paano. Inihahain na niya ang mga pagkain sa mesa nang bumungad si Rowel sa kusina. Bihis na ito. Good morning! Bati nito. Morning, sir. Nataranta siya pagkakita rito. Bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi ko na itanong kung anong iniinom niyo sa umaga, sir. Kape ba, gatas, o tsa? Kape, Ella. Black coffee. Sagot nito. Mabilis siyang tumalikod para ipagtimpla ito ng kape. Nanginginig ang kamay niya habang naglalagay ng kape sa tasa. Ilang beses siyang huminga ng malalim bago siya bumalik sa komedor. Umalma naman siya kahit paano. Inilapag lang niya ang tasa sa mesa. Akmang tatalikod na uli siya nang tawagin ni Rowel ang pangalan niya. Saan ka pupunta? Tanong nito. Ipagbabalot ko na kayo ng pagkain niyo sa lunch.
Sagot niya. Pwede mo pa namang gawin yun mamaya. Anito, saka tumayo ito at humila ng silya. Saluhan mo muna akong kumain. Ho? Gulat na tanong niya. Saluhan mo akong kumain, Ella. Mamaya mo na lang ako ipagbalot ng babaunin ko. Tama naman ang unang narinig niya. Pero hindi pa rin siya makapaniwala kahit na ikalawang beses na niyang narinig ang paanyaya nito. Hindi pa rin siya kumikilo sa kinatatayuan niya kaya hinawakan na siya nito sa magkabilang balikat. Maupo ka na, Ella. Mas masarap kumain kung may kasalo. Anito. Napilitan na siyang umupo sa hinila nitong silya. Kailangan niyang gawin iyon dahil nang hina ang mga tuhod niya nang maramdaman ang mainit na kamay nito sa magkabilang balikat niya. Sinalina nito ng kanin ang plato niya. Anong gusto mo? Coffee? Tea? Or milk? O baka juice ang gusto mo sa umaga? Sir naman, nakakahiya naman sa inyo. Ako ang katulong dito. Tila nakakalimot ito kung sino siya sa bahay nito. Maupo ka lang dyan, Ella. Akong bahala sa'yo. Saway nito sa kanya. Ano bang iniinom mo sa umaga? Kape lang, sir. Aniya, saka maagap na tumayo. Pero ako na ang magtitimpla. Baka makalimutan ko ng tuluyan na ako ang maid dito. Masyado kang conscious. Pumalatak ito. Hindi na niya ito sinagot. Tumuloy na siya sa kusina para ipagtimpla ng kape ang sarili. Delikado ka talaga rito, Ella. Delikado na ma-inlove ka kay Rowel ng tuluyan. Lalo pa at ganyang nagpapaka-gentleman siya sayo. Hindi niya alam kung ano ang pakulo ni Rowel at masyado itong mabait sa kanya. Pero kung ano man iyon, epektibo sa kanya dahil ramdam niyang lalong nahuhulog ang loob niya rito. Abangan ang susunod na kabanata.